Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga post ni Sir Nathan Perolino, day 2 nga, at kasama nga ang Team Barda. At nilagyan pa ng Team Barda with a heart ni Genre. At ito nga, day 2, ayan nga si Genre. At may pinost nga si Genre sa FB ng "This level of unprofessionalism, unacceptable." Uy, sino kaya yung pinariringgan niya, no? Sino kaya yung very unprofessional? Ano to yung commercial shoot ng Barda, diba? So, sino kaya yun? Ayan nga, TV commercial shoot. Barbara Portesa, Fatima Mercado, Genre, Diane, at si Nathan Perolino. So magkasama nga si Barbie at si David do sa TV commercial. Ano kayang commercial yun? Ano kayang product, no? Kasi nung dati doon sabay yung close-up at saka McDo. So yun kayang pareho ulit ngayon. Dalawang product kaya sila ulit. At ito nga day 1, si Tony Aviles, si Genre at si Nay Fatima. At nasa Instagram story ni Tita Ami. Let's watch this. Peace and quiet. No, I'll be quiet. I'll be peace. Ayun na nga, cryptic post ni Tita Ami for Tessa. So, they don't make them like they used to. So, interpretation nung friend ko, sabi niya nga ay para daw ano yan, yung Barda. Dahil nalaman na raw na may jowa nga si David. Parang hindi na raw gaya ng dati, natago daw yung dapat itago. Kaya, not what they used to. At next naman ay post ni Marion James na friend ni David, "Catch flights, not feelings." Ayan, parang direktang patama nga yan kay David, di ba? From a trip, random na bagay. Feelings. Ayun na nga, di ba? Direktang parinig kay David. Yan nga pala si Marion James, yung friend ni David na nag-follow kay Alex 1 week before pumunta na Australia si David. At ito post ng Gemini Network, "Ate Luna, sana lagi tayong magkasama. Not even love can protect you from what's coming. P77 haunting in cinemas this July 30. Ayan na nga si Yuan Mikael, nasunod-sunod ang pelikula sa GMA7. Grabe. Tong batang to. At yan na nga si Barbie. Paraw silang cute, diba? At next naman, ay post ulit ng Gemini Network, "Luna and Jonas have a bond no one can break, or so they believe." At yan na nga si Barbie at saka si Yuan. Dalawang napaka-cute. At next, ito naman yung TikTok video ni Rainiel Serrano with Barbie Fortesa. Let's watch this. Naniniwala ka ba na may mas advantage yung pagiging maganda sa lahat ng bagay? Feeling ko oo, sadly. Oo. Pero gusto kong I want to expound on the question. Malaki ang advantage ng kagandahan pagdating sa maraming bagay. Pero para sa akin, kagandahan ng kalooban ang talagang yun pa rin talaga. nananaig sa lahat. True naman. Ang galing naman talaga sumagot niya ating Barbie Fortesa. At ito TikTok ni Jan Lapata. "Told them I met an icon, a celebrity." Ayun na nga, it's Binibining Clay. Barbie Fortesa. Mga tol, tignan lang natin kung kaya makipagsabayan ni Migoy sa vocal range natin. Oh, game! Sabaya kita, bro. Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night. Like it's the last night. Kulang. Turuan kita ng breathing. Sige. Turuan kita ng breathing. Ayun na nga si Polo Laurel at saka si Sam Concepcion for Beauty Empire. Woo! Yay! Nandito na si Noreng! Cut! Dire-diretso na nga. Ayun na nga si Barbie, napaka-colorful ng kanyang dress. Gagawa kami ng sapin-sapin. Este ng sabon. Sabon. Yes, sabon-sabon. Tuturuan na ako ni Aling Charing Sabon. Sanay ka na. Gumagawa din po kasi kami kaya din ako ng sabon. Hindi nga lang kami high-tech, wala kami pattern. Basta pag kailangan mo, hihiramin ko po na ito araw-araw. Gusto mong gumawa ng maraming sabon.
dyan. Alam mo, nakatira na sa isang buo. Instead of Tatay Chief. Tatay Chief. Tatay Chief. Nangihiya ka dyan. Nakatira na tayo sa isang buo. Eh, di pamilya na tayo. Nanganak na natin. Pero asa naman po yung pride mo doon, di ba? Basta, magsusumikap ako at bago kapag nangyari sa mga matapos. Okay, ikaw ba? Ayun na nga, in all fairness, napaka-cute talaga ni Barbie. Diyan sa ganyang buhok, no? Style ng buhok. Para siyang nene talaga. At next nga ay yung post ni Denver Broncos. Si Alex Manalang daw is just a close friend of David Licauco and they are family friends as well. There is nothing romantic going on between them according to the source. They are both in business industry, which is why both of their family follow Alex Manalang. Ayun, close friend daw ni David Licauco si Alex Manalang at family friend din daw. Pero si Alex lang ang fina-follow ng family ni David na si Jean at saka si Tita Eden. At saka bakit si Kenzie naka-follow? Family friend niya rin si Alex, ganon. At saka take note, February lang finalo ni David si Alex. Pero yung kay Kenzie talaga, nakakapagtaka talaga yun. Bakit ifa-follow ni Kenzie ang family friend ng mga Licauco, di ba? Hindi kaya niya meet na ito nung lamay, nung lolo, di ba? Ayun na nga. So, yun nga mga nanay, kuya, at saka ate, at saka nga yung pinsan na nasa Europe ay fina-follow nga ni David. At yung mga yun ay si David lang ang fina-follow. Walang ibang Licauco family. So, parang si David lang ang friend nila at hindi naman ang buong Licauco family. At kung close friend, family friend lang, bakit buong angka na yung pinalo, di ba? Tapos yun nga mga friend ni Alex na naka-base sa Australia, ay nga finalo ni David. Si David lang ang naka-follow, walang ibang Licauco family ang naka-follow, guys. At yun na nga, bakit nga ni-like nung lola ni Alex yung comment ng isang fan na may GF na dyan na taga-Australia, si David Licauco. At ito pa, yung sa flowers, at saka sobra tapa nung Mother's Day. Bakit to my secret friend siya? Bakit kailangang isikreto yung pangalan na nagbigay kung lang pala, close friend lang pala, di ba? At saka bakit ba si Denver Bronco yung di-debunk, di ba? Ano ba kinalaman niya kay David Licauco? Di ba? At ito pa, si Denver Bronco din, yung nagpipilit na girlfriend daw ni David Licauco, yung si Rich Joy. Paano tayo makakasiguro na tama yung mga information niya kung si Rich Joy mismo ay dinabunk ni Sir Nathan Berolino sa Twitter, di ba? Ayun na nga, ito nga yung March 22, may nag-tweet nga tungkol kay Rich Joy sa Twitter at sabi nga ni Sir Nathan, lagi ko kasama si David pero never ko pang narinig o nakita yung model na sinasabi mo. Sino daw? Pachismis naman. O diba, ano bang karapatan ni Denver Bronco para i-debunk yun? Wala naman yata siyang alam. Yung kay Rich Joy nga, sablay siya ito pa kaya. At saka, teka nga pala, ayun pala, nag-debunk na pala si Sir Nathan dati sa Twitter tungkol kay Rich Joy. Ba't yung kay Alex hindi nila ma-debunk? Diba? Ang dali lang pala mag-debunk sa kanya. Tsaka kay David dati, yung kay Trixie, diba? Ba't itong kay Alex hindi nila ma-debunk? Ilang linggo na to, diba? So, yun na nga. Asa pa si Denver Bronco. Credibility niya palang questionable na. So, paano pa kaya yung mga sasabihin niya tungkol kay Alex, di ba? At saka dami ng evidence yun nga pag-like nung lola dun sa comment Grabe na yun. Siguro si David ang mag-debunk. Pero, kung i-debunk ni David, siguraduhin niya na never sila makikita magkasama ni Alex kung sakali mang mag-date sila or something. Kasi pag nakita sila magkasama, lalabas siya talagang sinungaling nun, guys. Kaya kung sakali man na maisipan niya nga in the future na i-deny si Alex, siguraduhin niyang hindi niya talaga girlfriend si Alex. Dahil kung sakali man may lumabas na pictures or videos na magkasama sila nga, at napatunayan na magjowa sila, nako, lalabas siya sinungaling at masalala yung mangyayari sa karir niya. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates. See you in my next vlog. Bye!